Ibang-iba na ang lineup ngayon ng Los Angeles Lakers at ang isa sa pinakamalaking balita rito ay ang pag-acquire nila sa 7'2" big man na si Walker deserves Kessler. the credit. Like, he's done a lot of work. Right now, he feels very good about the work that he's done and the results Magandang that he addition saw to para sa throughout the Lakers. summer. Dati pa naman din kasi nagkakainteresado tong Lakers kay Kessler. Nakikitaan kasi ito ng solid rim protection at lob threat na pwede talaga i-pair kay Luka Doncic. Matagal na nga din tong nire-request ni AD na kailangan niya ng isang 5 na kaya tumulong sa kanya sa depensa. Maganda din kasi ang naging average nito ni Kessler noong 2025 NBA season kung saan nag-average ito ng 11 points, 12 rebounds at 2.4 blocks per game. Para sa Lakers ay panalo talaga sila dito sa pag-pick up nila dito kay Kessler. Mapupunan na din ni Kessler ang isa sa mga problema ng LA pagdating sa depensa. Ang magiging concern mo na nga lang talaga kay Kessler ay kung kaya nga ba nito tumagal ng 82 games sa bawat laro this season. Alam din naman kasi natin na injury prone tong si Kessler. Makikita mo nga dito na lumaro lang si Kessler ng 5 games last season. Kailangan na kailangan nila ang presence ni Walker Kessler lalo na pagdating ng playoffs. Hindi lang yon, meron din nadagdagan ng mga bagong player sa Los Angeles Lakers. Si Colin Sexton nag-average last season ng 15 points and 3 assists, shooting 48.5% from the field and 40% sa 3-point area. Solid talaga ang pagkuha nila dito kay Sexton dahil kailangan nga din nitong Lakers ang scoring point mula sa bench. Alam din naman kasi natin na nangyari last season nung wala si Luka Doncic sa playoffs ay mababa ang puntos na ginagawa ng Lakers kumpara kapag nasa loob ng court si Luka Doncic. Tangi sa LBJ at Austin Reeves na nga lang ang bumuhat noon sa Lakers hanggang second round. Pero ngayon, may nadagdagan din ng mga players na kaya mag-provide ng scoring point tuwing nagpapahinga sila. May nadagdagan na din ng mga players na kaya mag-provide ng scoring point tuwing nagpapahinga sila Luka sa bench. Isa din dito ay si Quentin Grimes na very solid pickup mula sa 76ers na kaya talaga mag-provide ng scoring option na kinakailangan. Sama mo na din dito si Sandro Mamu na nakuha din ng Lakers na stretch forward na mayroong outside shooting at explosiveness kapag ito ay umatake sa rim. Isama mo na din dito si Jaden Hardy na kakatrade lang kanina kapalit ni DeAndre Ayton. Si Jaden na isa sa former teammate din ni Luka. Si Jaden ay isa sa former teammate din ni Luka noon sa Dallas at kaya mag-provide ng scoring lalo na sa 3-point area. Masasabi mo talaga na solid line up ang kanilang magiging roster next season. Titingnan na nga lang natin kung mag-fit nga ba itong mga bagong players ng LA at kaya makabuo ng solid chemistry. Sa wakas ay nakakuha na din ni Doncic ang kanyang hinihiling na big man. So yun, anong masasabi mo sa bagong lineup ngayon ng Los Angeles Lakers? Isa ba sila na dapat nating abangan this season o may mga ibang teams pa tayo dapat tutukan? Isa ba sila na dapat nating abangan this season o may mga ibang teams pa tayong dapat natutukan? I-comment mo lang iyong mga saloobin sa baba. Huwag mo na rin kalimutan i-like ang video na to at mag-subscribe para sa mga susunod pang basketball breakdowns.